Magandang gabi mga kaibigan. Ngayong gabi, meron akong ikikwento sa inyo. Base ito sa sinend sa akin ng isa nating tagapaginig. Isa siyang estudyante nung nangyari ito. Taga Maynila. Sabi niya, Sir Sig, gusto ko lang po ibahagi itong nangyari sa akin noon sa dorm na tinitirahan ko. Binalikan ko lang po ang charger ko, pero hindi ko akalaing may iba palang bumalik doon. Isang simpleng gabi lang daw ito noong nangyari yon, at pagkatapos noon, hindi na raw siya makatulog ng maayos. Sir Sig, tawagin mo na lang akong Sandra. Third year college ako noon sa isang universidad malapit sa CCP complex. Doon ako nakatira sa lumang dorm, room number 7. Luma na talaga siya. Halatang 80s pa itinayo. Madilim ang hallway. May amoy pa ng lumang kahoy at pintura. Gabi na yon, around 11:30 p.m. Katatapos lang ng group study namin sa library. Pauwi na sana ako sa bagong lilipatan kong dorm. Pero bigla kong na-realize, naiwan ko pala yung charger ko sa luma kong kwarto. Wala naman akong kasama noon. Kaya sabi ko sa sarili ko, saglit lang to. Kukunin ko lang tapos batsi na. Pagdating ko sa dorm, tahimik. Wala nang bantay. Sarado na din yung pinto ko. Nakalak na, pero may extra key pa ako. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong agad yung lamig ng hangin kahit sarado naman lahat ng bintana. Pinindot ko yung switch, pero kalahati lang ng ilaw ang gumana. Yung isa, kumikislap-kislap lang. Tipikal, sabi ko sa sarili ko. Hindi pa rin inayos. Diyos ko naman. Habang kinukuha ko yung charger ko sa mesa, napansin ko yung malaking salamin sa tapat ng kama. Yung naiwan din namin ng roommate ko dati. Nakita ko sa reflection ko. Nakatalikod ako. Pero parang may dumaan sa likod ko. Isang anino. Mabilis lang, pero malinaw. Akala ko may estudyanteng pumasok din. Kaya tumingin ako sa hallway. Wala. Tahimik. Pagbalik ko sa kwarto, pumunta ako ng CR para maghilamos. Nang tumingin ako sa salamin, nagdilim ang paningin ko. At yung sarili ko sa refleksyon, iba ang tindig. Nakatayo lang siya. So nirab ko yung mga mata ko. Baka guni-guni ko lang. Sabi ko pa nga, uy, what the fuck? Lumapit ako sa salamin. Dahan-dahan. Sa bawat hakbag ko, parang gumagalaw din siya. Pero ito ang kakaiba. Noong tumigil ako, gumalaw siya ng mag-isa. Nilingon ko ang paligid. Walang tao. Pero sa salamin, may isang babae na ngayon nasa likod ko. Mahaba ang buhok, nakaputi, pero wala siyang mukha. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang natunaw lang ang gitna ng ulo niya. Napaluhod ako sa takot. Hindi ako makasigaw. Naririnig ko lang yung mahina niyang paghinga. O baka hangin lang yon. Pero noong tumingin ako ulit sa salamin, gumagalaw na siya papalapit. At bawat hakbang niya, parang lumalakas yung amoy ng semento at pintura. Hanggang sa tumigil siya sa mismong likod ko. Ramdam ko yung bigat ng presensya niya.
At sa gilid ng salamin, nakita kong parang may mga kamay na lumalabas mula sa pader. Madumi, putik-putik, parang pilit na umaahon. Doon ko na-realize yung amoy ng semento na naaamoy ko kanina pa ay pamilyar sa amoy ng sementeryo. Napasigaw ako at biglang napundi ang lahat ng ilaw. Pagdilat ko, wala na siya. Pero sa salamin, may naiwan na bakas. Isang kamay, nakadikit sa salamin pero parang nanggaling sa kabila. Kinabukasan, kinausap ko yung janitress sa dorm. Tinanong ko kung may nakatira ba dati sa room na yon. Tahimik lang siya. Tapos sabi niya, mabuti at napag-isipan mo na lumipat na, iha. Diyan nakatira yung babaeng nagpakamatay noon sa school. Tumalon mula sa ika-4 na palapag. Patay. Sabi pa niya, habang nanlaki ang mga mata na parang nagtatanong para kumpirmahin ang hinala niya. Bakit? May nakita ka rin bang babae sa loob? Napatakip lang ako ng bibig sa gulat at hindi na nakasagot. Simula noon, Sir Sig, hindi na ako bumalik sa dorm na yon. Pero minsan, tuwing dumadaan ako sa tapat ng building na yon, parang may nakatayo sa bintana, nakaputi at walang mukha. Sir Sig, hanggang ngayon, tuwing nagbubukas ako ng banyo sa gabi, iniiwasan kong tumingin ng matagal sa salamin dahil sa takot at trauma. Maraming salamat in advance sa pagbabasa ng kwento ko. At dito na nagtatapos ang kwento. Ito ang kwento ni Sandra at ang misteryosong babae na walang mukha sa dorm number 7. Isang paalala na minsan hindi lahat ng refleksyon natin sa salamin ay sa atin. Diba? At ako, si Sir Sig. Ito ang Dilaw na Kandila. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muling video. Kita-kits.